Magandang araw. As part of my countdown to 14 years on dialysis, magpo 14 years na po ako ngayong July 29, 2025. Gusto ko pong magbahagi ng aking kwento simula sa mga unang senyales noong 1997 hanggang sa na-transplant ako, hanggang sa nag-dialysis ako ulit. So, simulan po natin sa pinakasimula noong 1997 kung kailan nagsimula ang lahat, ano ang nag-trigger sa akin, paano ako na-diagnose na may CKD. Nangyari po ito, naligo lang ako. Pagkatapos ko maligo, lumabo yung isang mata ko. Sabi ko baka dahil lang sa shower o dahil lang sa sabon, napusot lang yung mata ko. So, hinayaan ko ng ilang araw lang naman. And then, sabi ko iba na to. So, pumunta ako sa clinic sa university. Chinek yung mata ko bilang basic protocol. Yung Snellen chart. Okay naman, pero ang weird ay isang mata lang ang malabo. Kinuha ngayon yung BP ko. Ang BP ko po that time, I was 18 years old then. Third year college ako, 1997. 200 over 100. So nagulat yung doktor ko dahil masyadong mataas yan para sa edad ko. Binigyan ako uli ng order para pumunta ng BGH, Baguio General Hospital. At nagkataon yung naka-assign na residente dun sa medicine department is family friend namin na doktor, nagre-residente siya that time. Ay kuya, sana napapanood mo to. Nag-order siya na kunan ako ng blood works, creatinine and everything. And guess what? Kung ilan ang aking creatinine? 1,005. Masyado po yang mataas. Hindi yan normal. Alam naman natin ang normal range ng creatinine. So, ang ginawa, binigyan ako ng pangpababa ng dugo. Nung panahon na yan, nakakatuwa dahil yung dipiga pa dito sa ilalim ng dila. Sa mga nakakaalam po, pakicomment nyo. Wala na po ngayon yung gamot na yan, yung pinipiga dito sa ilalim ng dila, binubutas at nilalagay sa ilalim ng dila. Alam nyo po yung experience ko, parang umikot yung mundo, dumilim ang mundo, dahil from mataas na BP, biglang binaba. Bumaba naman po ang BP, pero eventually tumaas din. Ang ginawa, kinontak na ang aking guardian na kuya ko. So, ang sabi, bumalik ng weekend that time, na bumalik ng Sabado, para magpa-confine. Ayan, nagpa-confine ako. Nasubukan ko na mag-antay sa pasilyo, yung sa hallway ng hospital. Luma pa po. Masyadong luma pa yung hospital that time. Sige lang. And then, tiis ka talaga. First time kong ma-hospital sa buong buhay ko at 18 years old. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Basta halo-halo nararamdaman ko. Natatakot, nagtataka. Bakit? Paano na yung mga activity ko sa school, and everything, halo-halo. 18 years old ako that time. Ngayon, dinala na ako sa medical ward at pumunta yung isang espesyalista na doktor, nakalimutan ko na yung pangalan niya. Hindi ko po sure kung nung panahon ko wala pang chemo, pero sa pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, 1997, wala pa pong chemo that time. Kasi kung chemo, dapat may emergency IJ ako, pero wala. Ang ginawa po sa akin ay peritoneal dialysis. Ibang-iba po ang peritoneal dialysis that time. Ang nangyayari po ngayon sa mga naka-peritoneal dialysis, alam nyo na, nagulat din ako, natutuwa ako dahil ang ganda-ganda na ng peritoneal. Anyway, sa akin po, yung procedure ng peritoneal dialysis, doon po ginawa sa bedside ko. O di ba, ang exciting doon. Imagine, 18 years old, talagang shock na shock ako that time. Pero wala akong choice kundi gawin dahil kailangan kong malinisan, matanggal yung toxins sa katawan ko dahil 1,005 ang aking krea. So, yan po yung kwentong dialysis ko. Unang-unang salang sa dialysis ko. Sa peritoneal dialysis. Pag-uusapan pa natin sa mga susunod na kwento ko kung ano yung nangyari doon sa araw na yon. Kasi talagang ang dami kong gustong i-share sa inyo. I'm sure hindi na po ito nangyayari ngayon dahil ibang-iba na ang procedure ng peritoneal dialysis, which is I am very, very happy sa mga naka-PD ngayon dahil ibang-iba talaga siya. Yan yung gusto kong ikwento sa inyo dahil gusto kong malaman ninyo balik tanaw doon sa kung ano yung meron. Ako noon, hindi naman ako ganun katanda, pero balik tanaw lang sa kung ano yung naranasan ko noong 1997 para makita nyo yung difference ngayon, lalong-lalo na po sa mga nakapili. So, bibitinin ko po muna kayo ngayon dahil marami pa po tayong kwentuhan na magaganap. Magkakaroon pa po ako ng live, Facebook Live sa mga susunod na araw, paplanuhin ko
para mas maikwento ko ng mas mahaba at mas detalyado ang mga bagay-bagay. So yan po muna for now. Kung gusto nyo pong mag-comment, lagay nyo po sa comment section yung inyong mga experiences nung unang-una po kayong nasabihan na kailangan nyo ng mag-dialysis. Alam ko po, ramdam ko po kung ano yung pakiramdam na yun. Until then, ako po muli si Odi. Magfo 14 years na akong nagda-dialysis. Follow me on Facebook for more. Pwede nyo rin i-share yung video ko ha. Maraming salamat po. O di ba? Ang saya.